Noong Abril 2016, sa isang malamig na umaga sa lungsod ng Baguio, nagulantang ang isang hotel matapos dumating ang mga pulis dahil sa isang insidenteng nangyari sa loob ng isa sa kanilang silid. Pagbukas ng pinto, bumungad ang isang nakakatindig balahibong eksena. Tatlong katawan, isang lalaki at dalawang babae, ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng kwarto. May isang duguang kutsilyo sa tabi ng banyo. Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Malinis ang paligid, maliban sa mismong lugar kung saan naganap ang krimen. Nakarehistro ang silid sa pangalang Maricar Soriano, 31 anyos. Si Maricar ay asawa ni Dino Soriano, 32 anyos, isang courier sa lokal na logistics company. Kilala si Dino bilang responsabling asawa at ama. Mahigit 10 taon nang nagsasama ang mag-asawa at may isa silang anak na lalaki na si Gio. Ayon sa mga kapitbahay, maayos naman ang kanilang pamilya. Hindi man marangya ang buhay, hindi rin naman naghihirap. Madalas silang mamasyal at mamili tuwing weekend. May sarili silang inuupahang apartment sa isang compound sa Aurora Hill. Si Maricar ay isang call center agent. Kahit pagod sa trabaho, lagi pa rin itong may dalang pasalubong para sa anak pag-uwi. Pero hindi lahat ng nakikita ng tao ay totoo. May mga madidilim na bahagi ang relasyon nila na pilit nilang itinago hanggang sa tuluyan itong humantong sa trahedya. Noong Disyembre 2015, nagsimulang makaramdam ng matinding pagod si Maricar. Night shift siya sa trabaho at halos wala ng oras para sa sarili. Sa bahay, siya pa ang nag-aasikaso sa anak, gawaing bahay at pagkain. Samantala, si Dino naman ay laging pagod sa biyahe at trabaho. Unti-unting napalitan ng katahimikan ang dating init ng kanilang relasyon. Isang gabi, habang nag-scroll si Maricar sa internet, may nadiskubre siyang isang pribadong online group para sa mga mag-asawang naghahanap umano ng bagong excitement sa relasyon. Doon niya unang nabasa ang terminong wife swap o palitan ng asawa. Sa una, na-curious lamang siya. Ngunit habang tumatagal, mas lalo siyang nahumaling sa mga kwento at karanasang nababasa niya roon. Kalaunan, ibinahagi niya ito kay Dino. Hindi agad tinanggap ni Dino ang ideyang iyon. Nagalit pa siya noong una. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo at lalo nilang nararamdaman ang panlalamig ng relasyon, nagsimula siyang matakot na baka tuluyan silang magkalayo. Ayaw niyang masira ang pamilya nila. Hanggang sa kalaunan, pumayag siya. Iniisip niyang baka ito na ang paraan para maibalik ang excitement sa relasyon nilang matagal nang nanlamig. At dito na nga mag-uumpisa ang kanilang gagawing kababalaghan, ang tumikim ng ibang putahe. Nagsimula ang lahat sa isang private messaging app kung saan nakilala nila ang mag-asawang Ramon at Ella Abasolo mula La Union. Pareho itong nasa early 30s, may disenteng trabaho, at bukas umano sa ganitong klase ng setup. Pagkatapos ng ilang linggong pag-uusap online, napagkasunduan nilang magkita sa isang hotel sa Baguio. Pebrero 2016, Sabado ng gabi. Nakasuot si Maricar ng leather jacket at maikling palda habang si Dino naman ay naka-polo shirt at shorts lamang. Tahimik ang mag-asawa habang nasa biyahe. Paminsan-minsan ay sinusulyapan ni Dino ang asawa, pilit binabasa kung excited ba ito or kinakabahan. Pero sa totoo lang, siya mismo ay hindi na rin sigurado sa nararamdaman niya. Pagpasok nila sa hotel, lalo siyang kinabahan. Parang may bumubulong sa isip niya na mali ang lahat ng ito. Ngunit
Nang makita niyang masayang nakikipag-usap si Maricar kina Ramon at Ella, hindi na siya umatras. Sa loob ng silid, malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit mabigat ang tensyon sa pagitan nilang apat. Tahimik si Dino habang pinipilit magmukhang kalmado. Si Ella naman ay umiinom ng wine habang si Ramon ay masayang nakikipagkwentuhan kay Maricar. Habang tumatagal ang gabi, lalong nagiging komportable si Maricar sa ibang lalaki. Napansin yon ni Dino. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding selos at pagkalito habang pinipilit kumbinsihin ang sariling parte lamang ito ng napagkasunduan nila. Makalipas ang ilang oras, nangyari ang gabing hindi na sana nila dapat sinubukan. Para kay Maricar, isa itong bagong karanasan. Pero para kay Dino, parang tuluyang nabasag ang respeto at tiwala sa pagitan nilang mag-asawa. Kinabukasan, tahimik silang umuwi. Walang imikan. Parang mas mabigat ang hangin sa loob ng sasakyan kaysa dati. At doon nagsimulang mabasag si Dino. Araw-araw, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nakita niya noong gabing iyon. Tuwing lalapit si Maricar, kusang lumalayo si Dino. Sinubukan niyang kausapin ang asawa. Sinabi niyang sapat na ang isang beses. Ayaw na niyang maulit pa, lalo na para sa anak nilang si Gio. Ngunit tila wala ng interes si Maricar na itigil ito. Paglipas ng ilang linggo, nagsimula ng umuwi ng gabi si Maricar. Palaging may dahilan, overtime, team dinner, inuman kasama ang kaibigan. Wala mang matibay na ebidensya, ramdam ni Dino na may tinatago na ang asawa niya. At tama nga siya. Isang Biyernes ng Abril 2016, matapos ang delivery ni Dino sa kanyang area, nakita niyang lumabas si Maricar sa call center kung saan ito nagtatrabaho. Ngunit imbis na umuwi, sumakay ito ng taxi. Hindi nagdalawang isip si Dino. Sinundan niya ito gamit ang motorsiklo. Huminto ang taxi sa isang hotel sa malayong bahagi ng Baguio. Mula sa kabilang kalsada, nakita niyang dumating sina Ramon at Ella Abasolo. At doon niya nakitang tumatawa ang asawa niya ng mas masaya pa kaysa noong kasama siya nito. Sa halip na kumprontahin agad sila, kumuha si Dino ng sarili niyang kwarto sa parehong hotel. Habang mag-isa sa silid, hawak niya sa kaliwang kamay ang lumang litrato nilang pamilya noong bata pa si Gio. Sa kanan naman ay isang kutsilyong ginagamit niya sa trabaho bilang proteksyon sa mga malalayong biyahe. Hindi siya makatulog. Parang may unti-unting sumisira sa katinuan niya. Makalipas ang ilang oras, lumabas siya ng kwarto at huminto sa tapat ng silid kung saan naroon ang asawa niya. Mabigat ang dibdib niya, ngunit matigas ang mga kamay niya nang kumatok siya sa pinto. Pagkabukas nito, bumungad si Ramon. Nagulat ito, ngunit bago pa ito makapagsalita, doon nagsimula ang bangungot. Sa loob ng ilang minuto, nagkaroon ng matinding komosyon sa silid. Ngunit walang nakarinig ng sigawan dahil sarado ang pinto at inakala ng ibang bisita na normal lamang ang ingay. Kinabukasan, 9:00 ng umaga, nagtungo ang housekeeping staff para linisin ang kwarto. Walang sumasagot sa paulit-ulit nilang katok, kaya napilitan ng management na buksan ang silid gamit ang master key. At ang kanilang nakita ay isang eksenang hindi nila malilimutan habang buhay. Wala ng buhay sina Maricar, Ramon at Ella. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga autoridad. Sa CCTV ng hotel,
Malinaw na nakitang pumasok si Dino Soriano sa silid bandang hating gabi. Ngunit hindi na siya muling nakita matapos lumabas makalipas ang ilang oras. Agad siyang pinaghanap ng pulisya. Pagdating nila sa bahay nito sa Aurora Hill, tanging ang anak nilang si Gio at biyenan lamang niya ang naroon. Ayon sa matandang babae, ilang araw ng tahimik at balisa si Dino, ngunit hindi nila inakalang hahantong ito sa ganoong trahedya. 3 linggo ring nagtago si Dino bago tuluyang sumuko sa mga awtoridad noong Mayo 2016. Hindi niya itinanggi ang ginawa. Inamin niya ang lahat. Sinabi niyang hindi niya kinaya ang paulit-ulit na pagtataksil at ang pagkawasak ng kanyang pamilya. Hindi rin siya humingi ng simpatya. Ang tanging hiling lamang niya ay maalagaan ng maayos ang anak nilang si Gio. Matapos ang ilang buwang paglilitis, napatunayang guilty si Dino. Ngunit kinonsidera ng korte ang matinding emotional distress, provocation, at crime of passion. Kaya't imbes na habambuhay na pagkakakulong, 10 taon lamang ang ipinataw na sentensya sa kanya. Noong 2022, matapos ang halos 6 na taong pagkakabilanggo dahil sa good conduct time allowance, nakalaya si Dino. Tahimik siyang namuhay muli sa Baguio bilang mekaniko sa isang maliit na repair shop. Kalaunan, muli rin niyang nakasama ang anak na si Gio matapos mapunta sa kanya ang kustodiya nito. Hindi naging madali ang lahat. Puno ng katahimikan, tanong at sakit ang mga unang taon. Ngunit unti-unti rin silang bumangon. Ngayon, simple na lamang ang buhay nilang mag-ama. Isang maliit na bahay, simpleng pagkain sa hapag, at isang bagong pagkakataon para magsimula muli. Sa huli, ang kwento ng pamilya Soriano ay isang paalala kung gaano kabilis masira ang isang relasyon kapag nawala ng tiwala, respeto, at katapatan, at kung paano ang isang maling desisyon ay maaaring sumira ng maraming buhay sa loob lamang ng isang gabi. Kung ikaw, kaya mo bang tanggapin ang ganitong klase ng pagtataksil? O baka tulad ni Dino, unti-unti ka ring lamunin ng galit at selos? I-comment mo ang opinyon mo sa baba